Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Isa namang kwentong pangkababalaghan ang inyo pong matutunghayan ngayong araw na ito dito sa ating munting channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan, na ating pamamagatang Sabong, Kulam, laban sa Mambabarang. Sino sa kanilang dalawa ang mas makapangyarihan? Isa si Mang Rigor sa mga bantog na sabongero sa kanilang baryo at maging saan mang bayan na sakop ng kanilang probinsya. Maingay at palaging bukang bibig ng mga mamumusta't mga sabongero. Ang kanyang pangalan, si Mang Rigor, ay anak ng isang kinatatakutang bayarang mambabarang at nagngangalang si Tatang Alfonso, kung saan ay marami itong nalalamang patungkol sa mga karunungan o mga kapangyarihang dilim na kanyang ginagamit sa pangkukulam sa mga taong inagrabyado ang kanyang mga kliyente. Kalat na at usap-usapan na sa kanilang baryo ang tungkol sa kapangyarihang dilim ni Tatang Alfonso dahil sa dami ng kanyang biniktima. Kapalit ng buhay ng mga taong pinapatay niya sa karumal-dumal na kamatayan ay ang malaking halaga ng perang ibinabayad ng mga nag-utos sa kanya dahil sa kakaibang lakas at bisa ng kapangyarihang dilim ni Tatang Alfonso, kung kaya't malaya itong nagsasabog ng lagim at walang makapipigil sa kanya na sino man dahil sa takot ng mga taong mabiktima ng kulam ni Tatang Alfonso. Isang mayamang lalaki at negosyanteng nagmula pa sa Maynila ay kanya pang sinadyang dayuhin sa liblib na baryo. Si Tatang Alfonso, kasama ng mayamang lalaking negosyanteng yon, ang kanyang mga upahang mga tauhan at armado ang mga ito upang protektahan ang kanilang among mayaman. Magandang araw, Manong. Ako si Don Sigopia. Isa akong negosyante at nagmula kami sa Kalakhang, Maynila. At kaya kami narito sa liblib na baryong ito dahil may nakapagsabi sa aking dito ko raw matatagpuan o makikita ang matandang bantog na mangkukulam at nagngangalang si Tatang Alfonso Escobar. Ang sabi kaagad ng mayamang negosyante sa mamang nasa loob ng kanilang bakuran, at meron itong hinihimas na isang manok panabong, isang abuhin, at siya'y walang iba kundi si Mang Rigor, ang nag-iisang anak ni Tatang Alfonso. Ganoon po ba, sir? Pues hindi po kayo nagkamali ng pinuntahang baryo. Dahil sa ito nga, ang baryo kung saan nakatira ang bantog na mangkukulam. At sasamahan ko pa kayo sa kanya. Ganoon ba, Manong? Hala? Sige, dalhin mo kami sa kanya. Oo, dadalhin ko kayo sa aking ama na isang makapangyarihan at bantog na mangkukulam. Bas, siya pala ang anak ng matandang mangkukulam. Oo, ako nga. Kaya tayo na. Sumunod kayo sa akin. Itinali ikagad ni Mang Rigor ang kanyang hinihimas na abuhing panabong na kanyang pinaplanong dalhin sa magaganap na sabong sa piyesta sa kanilang kadikit baryo. Kasunod noy, naglakad siya't tinahak ng kanyang mga paa ang daan patungo sa kubo ng kanyang amang mangkukulam na nakatirik sa bundok, habang nasa kanyang likurang sumusunod sa kanya ang mga magiging bisita ng kanyang ama. At pagkarating nila sa kubo ng kanyang amay, ay narat na nila itong nakaluhod sa sahig ng kanyang kubong gawa sa kawayan. Nakatalikod sa kanila, nakadipa ang kanyang mga kamay, at ito'y nakapikit, at sa kanyang harap ay makikita ang isang nakabaliktad na itim na krus. Anong sadya niyo sa akin? At parang nararamdaman kong napaka-importante ng pakay nyo. Ang tanong ng nooy, nakatalikod, nakaluhod, nakadipa, at nakapikit pa rin ang kanyang mga matang, si Tatang Alfonso, sa mga taong nasa kanyang likuran. Itay, may importanteng sadya po sa inyo. Itong isang negosyanteng si Don Sigopia, ang sabi ni Mang Rigor. Totoo. Totoo yun, Tatang Alfonso. Napaka-importante ng sadya ko sa iyo. Ang sagot naman kagad
ng negosyanteng si Don Segovia. Ganoon ba? Sige, iho. Rigor, iwan niyo muna kaming dalawa ni Don Segovia. Mga bata, doon na muna kayo sa labas ng kubong ito. Doon sa may punong mangga, di kalayuan rito. Doon niyo ako hintayin. Sumunod kagad sa mga sinabing yon ni Don Segovia, ang kanyang mga tauhan. At nang silang dalawa na lang ng matandang mangkukulam ang natitira sa loob ng kuboy, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo. Tatang, narito sa hawak kong sobre na ito na aking kinuha sa aking kaliwang malalim na bulsang pantalon. Ang halaga ng pera ang aking ibibigay sa iyo bilang kabayaran sa gagawin mong pangkukulam sa isang taong matagal ko nang gustong mabura. Sa mundong ito, ang larawang ito ay si Mr. Ismael de Guzman, isa kong karibal sa aking mga negosyo. Matagal na siyang tinik sa aking lalamunan, tatang. 50,000 ang laman ng sobreng ito, kapalit ng buhay ni Mr. de Guzman. At ikaw na ang bahala sa kung paanong paraan mo siya papatayin. Alam mo, Don Segovia, hindi ka nagkamali ng taong pinuntahan rito sa aming baryo. Dahil bukas na bukas mismo, pagsikat ng araw at pagsabog ng liwanag, ay mababalitaan mo na sa telebisyon, sa mga radyo at mga pahayagan ang biglaang pagkamatay ng taong ito. Maraming salamat, Tatang Alfonso. Asahan ko yan. Paano? Iyan lang talaga ang sadya ko sa inyo. Babalik na kami sa Maynila. Masaya si Mang Rigor sa bawat perang ibinabayad ng mga kliyente ng kanyang ama. Dahil sa siya'y nabibigyan ng pera ng kanyang ama, pagpatak ng hating gabi, ng mismong araw na yon, ay gumawa kaagad ng ritual. Itong si Tatang Alfonso, lumuhod siya sa harap ng itim na kandilang may sindi, at sa harapan ng baliktad na krus, dumipat ipinikit niya ang kanyang mga mata, habang walang palya itong umuusal ng mga orasyong may kinalaman sa kapangyarihan ng dilim. At pagdilat nito'y dinampot ng kanyang kaliwang kamay ang larawan ng negosyanteng si Mr. de Guzman. Samantalang sa kanyang kanang kamay ay makikitang mahigpit niyang hawak ang medyo mahabang karayom. Ang karayom na ito na nasa aking kanang kamay ang siyang itutusok ko sa ulo mo na nasa larawan ng paulit-ulit, Mr. de Guzman, na katulad nito. Umalulong ang mga aso habang paulit-ulit na itinutusok ng matandang mangkukulam ang karayom sa ulo ng larawan ni Mr. de Guzman. Zelda, naririnig mo ba yon? Muli na namang umalulong ang kakilakilabot ng mga aso sa gantong oras ng gabi, at paniguradong may bagong biktima na naman ang ating kababaryong mangkukulam na si Alfonso. Diyos ko, kailan kaya magwawakas ang kanyang paghahasik ng lagim? At sino kaya ang makakatigil sa kanya? Ang sabi ni Tatang Hernan sa kanyang asawa na si Aling Zelda, isa sa mga kabaryo ng mag-amang Tatang Alfonso at Mang Rigor. Kinaumagahan, pagsabog ng liwanag sa mismong mansyon ng negosyanteng si Don Segovia. Sa wakas, ayos! Ayon sa front page na ito ng pahayagang ito, ay malinaw at kinumpirmang patay na. Patay na ang aking karibal sa negosyong si Mr. Ismael de Guzman. Maaasahan talaga ang aking kinuhang matandang mangkukulam. Mga bata, boss, bakit po? Ihanda ninyo ang inyong mga sarili ngayong araw na ito. Dahil magdidiwang tayo, magpapakasaya, magiinuman. Pero bakit po, boss? Ano bang okasyong meron ngayong araw na ito? Dahil patay na si Mr. Ismael de Guzman at wala na ang matagal ng tinik sa aking lalamunan. Nangyari nga ang mga sinabing yon ni Don Segovia dahil ng mismong araw na yon ay ipinagdiwang nila ang pagkamatay ng negosyanteng si Mr. Ismael de Guzman, at walang kaalam-alam ang pamilya ng pinatay na negosyante na ang kanilang padre de pamilya
ay naging biktima ng karumaldumal na kamatayan sa mismong kamay ng bantog na mangkukulam. At nung sumapit na nga ang araw ng piyesta sa kabilang baryo nila Mang Rigor at paniguradong merong magaganap roong sabong, ay makikitang dala na ni Mang Rigor ang kanyang pambatong panabong. Ngunit bago siya sumama sa kanyang mga kaibigan, ay palihim niyang dinala sa kubo ng kanyang amang mangkukulam ang kanyang panabong na isang abuhin. Itay, na ito na po ang aking dadaling panabong sa magaganap na salpukan sa pistahan ng kabilang baryo. Isa pong abuhin. Akin na yan, anak. Rigor. Okay. Isang abuhin. Akin na yan. At akin itong oorasyon ng muli upang maging baraha sa salpukan na katulad ng palagi kong ginagawa noon sa iyong mga panabong anak. Ha. Oo nga po, Itay. At walang kaalam-alam ang mga taong sabongero o mga nakakakilala sa akin na ang orasyong sa dilim mo, Itay, na ikinakarga mo sa alinmang panabong ko bago ko dalhin sa anumang sabungan. Ang dahilan kung bakit ako nakilalang tanyag na sabongero. Walang sino mang makakaalam, anak. At kung sakaling meron mang makalam, ay papatayin ko gamit ang kulam. Pumikit ang matandang mangkukulam at nagbitaw sa hangin ng mga kakaibang mga orasyong dilim, habang hawak ng kanyang dalawang kamay ang abuhing panabong, at pagdilap nito'y binugahan niya ng hangin ang mismong ulo at buong katawan ng abuhing panabong. Lalamya-lamya pa yan sa ngayon, anak, para hindi naman madihado ang may-ari ng panabong na makakakita sa kanya sa sabungan mamaya. Pero sa oras na yan ay bitawan mo na sa sahig ng sabungan, ay magiging katulad na yan ng iba mo pang mga dinalang panabong noon dito sa aking kubo. Magkakaroon yan ng kakaibang bilis, lakas, magiging agresibo sa larangan ng salpukan, at natitiyak kong magiging kaawa-awa ang kanyang makakalaban, anak. Pagkatapos nooy, bumaba na ng bundok si Mang Rigor at sumama na siya sa kanyang mga kabaryong mga sabongerong dadayo sa nasabing pistahan. At pagkarating doon sa mismong sabungan ng baryoy, matataas na mga oring panabong ang nakikita kong dala ng mga sabongerong naririto sa sabungang ito. Pero tingnan lang natin kung mayroong maibubugay ang mga panabong nyo sa aking abuhing ito. Aba, sino yung isang sabongerong may hinihimas na isang puting manok, isang ugis, isang mataas na klaseng panabong? Oh, buweset! Ano itong nararamdaman ko? Ba't parang nakakaramdam ako ng inggit sa kanya? Sino siya? Bakit sa kanya? At sa kanyang panabong nakatuon ang pansin o atensyon ng lahat ng mga tao sa sabungang ito. Hindi ito maaari. Tama. Siya o ang kanyang ugis na yan ang gusto kong ibangga sa aking abuhin. Teka lang. Kuwana, Ovele. Ang tawag ni Mang Rigor sa kanyang kasamahang kabaryong sabongero. Oh, bakit Rigor? May sasabihin ka ba? Sino pre yang sabongerong may hawak na puting panabong o isang ugis? Siya si Cosme, yung sabongerong taga-kabilang bayan. At yung kanyang dalang panabong ay panabong ng kanyang nasirang ama. Hindi yan basta-bastang panabong pre. Dahil marami nang naipanalong laban yan. Naging hamon sa pagiging tanyag ni Mang Rigor ang sabongerong si Mang Cosme. Lalo na ang kanyang dalang ugis na panabong. Kung kaya't, marami palang naipanalong panabong yan ha. Yang panabong na yan ha, yung ugis ni Cosme. Pues sa pagkakataong ito, sinisiguro kong matutudas na yan, Willie. Rigor, ano bang binabalak mo? At ba't mo nasabi yan? Wag mong sabihin yung dala mong abuhin ay ibabangga mo sa ugis ni Cosme. Oh, Willie. Yan ang gagawin ko ngayon at makikita niyong mangyayari sa sabungang ito. Pupuntahan ko siya at hahamuning itapat sa aking abuhin niyang kanyang ugis. Nagbalak pa sanang pigilan ng kanyang mga kasama itong si Mang Rigor, subalit wala nang nagawa pa ang mga ito sa naging desisyon ni Mang Rigor. Hoy, ikaw! Ako ba? Ako ba ang tinatawag mo? Abay, gago ka! Oh!
Ikaw nga! At wala nang iba pa. Yung ugis mo at itong aking abuhin. Ang ating pagharapin ngayon sa gitnang bahagi ng sabungan. Sigurado ka bang gusto mong itapat sa aking ugis? Yung abuhin mo? Ginagago mo ba ako ha? Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan ka lang? O baka na may nangaasar ka lang? Hindi kita ginagago. Hindi ako bingi. Hindi ako nagbibingi-bingihan. At higit sa lahat, hindi kita inaasar. Kung hindi ay bakit parang ayaw mong ibangga ko sa iyo ang aking abuhin o sa iyong ugis na yan? Ang totoo hindi sa ayaw ko. Pero saan pat dumayo kami ng sabong sa lugar na ito? Kung hindi ko naman ihahanap ng makakabangga itong aking ugis na ito. Ang ibig ko lang sabihin ay baka magbago pang isip mo. May gago ka talaga! Cosme! Di ba yun ang pangalan mo? Hoy! Pipitsuging sabongero. Baka hindi mo ako kilala. Ako si Rigor. Isa akong tanjag na sabongero at kahit sino pang tanungin mo rito, wala pa akong ni isang panabong na natatalo sa anumang sabungan o baryo na aking pinupuntahan. At baka yung ugis mo ay matudas nitong aking abuhin sa unang pag-arangkada pa lang. Ganoon ba, Rigor? Kilala mo pala ako. Bueno, sige. Kung yan ang gusto mong mangyari, sige. Itong kasama ko at kumpare kong magtatari. Ang makakasama ko sa loob ng sabungan, kumuha ka na kaagad ng magtataring magkakarga ng tari sa abuhin mo. At pagkatapos noy tayo nang pumasok sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Mang Cosme kay Mang Rigor, si Mang Joseph, na isang sikat at batikang magtatari sa baryong yon, ang kinuhang magtatari ni Mang Rigor. At nang sila'y nasa mismong loob na ng sabungan at pareho ng may kargadang tari ang dalawang mga panabong, ay sinabi kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungan, Rigor at Cosme, ngayong nakompleto na ang mga perang posta at pareho ng may mga kargadang tari ang paanan ng inyong mga panabong, ay maaari nyo ng pagharapin o karyoin yung inyong mga panabong. Areglado! O ikaw, Cosme, tandaan mo ito. Titigan mo ng mabuti ang iyong ugis habang yan ay meron pang buhay sa kamay mo. Dahil mamaya lang ay mamamatay na yan, ha? Alam mo, Rigor, ang totoo yan din sana ang gusto kong sabihin sa'yo. Ha? Puset ka! Parehong gumanti ng mga pagtuka ang dalawang mga panabong. Kung kaya't ay magkasabay na nga nila itong tinanggalan ng mga kaluban. Ang mismong mga tari ng mga ito, muli nila itong pinagharap sa kabinitawan sa lupang nasa gitnang bahagi ng sabungan. Kalmadong pareho ang abuhin at ang ugis, katulad ng kanilang mga amo. Nakabibinging katahimikan na. Ang nooy inililikha ng sabungan. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na mga malalakas na mga pagpalo ang iginawad ng abuhing panabong ni Mang Rigor sa ugis ni Mang Cosme. Talsik palayo sa abuhin ang nasabing ugis na panabong, kung kaya't napangisi na kaagad itong si Mang Rigor. Ngunit nang makatayo ang ugis ni Mang Cosme, ay pumustura kaagad ito at pumuelo. Sa kanya inatake at kanyang pinagpapapalo ng kanyang kargadang tari ang agresibong abuhing panabong. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rigor dahil nakita niyang kinawawa na ng ugis ang kanyang abuhin. Ang ugis na panabong na sa hindi niya malamang dahilan, bigla-bigla na lamang itong naging agresibo, wild sa bakbakan. Wala itong mga pagpalo ng kanyang kargadang tari na hindi tinatamaan ang katawan ng kanyang abuhin. Sa bawat pagtalsik at pagtayo ng kanyang abuhin, ay siya namang pag-angat ng ugis at pagpalo sa kanya hanggang sa hindi inaasahay. Bumaon at tumagos sa mismong ulo ng abuhing panabong ni Mang Rigor ang matalas at matulis na tari ng ugis ni Mang Cosme. Naglilikot ang abuhin o pumapalag-palag pa ito dahilan upang ito'y malagutan na ng hininga. Nagtatakang nagsipagsigawan ang mga mamamustad, mga sabongerong nakakakilala kay Mang Rigor dahil sa kung papaanong natalo ng ugis ni Mang Cosme sa kauna-unahang pagkakataon ang panabong ni Mang Rigor at ang mas masaklap na katotohanan at halos hindi matanggap-tanggap ni Mang Rigor dahil totoo ba ito? O baka naman ay isa lamang itong panaginip? Papaanong natalo ang aking abuhin na inusalan at binugahanitay ng kanyang orasyong dilim? Natalo na ako. Ang aking panabong, napahiya pa ako sa sabungang ito. Totoo ang mga nakikita mo, Rigor, dyan sa hawak mong alagang patay ng abuhin. Totoong natalo ka
At mas lalo't tinitiyak ko sa iyong hindi ka nananaginip lamang. Hiyayo pa ka, Cosme. Tandaan mo ito, Cosme. Ang pagkatalo kong ito at pagkapahiya sa mismong sabungan ito ay pagbabayaran mo ng mahal. Pagbabayaran mo ng buhay mo. Huwag mo akong takutin o sintakin, Rigor. Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagpilit na ibangga sa aking ugis yang iyong abuhin. Hindi ba't paulit-ulit kitang tinanong kung sigurado ka na ba sa iyong desisyon? At saka huwag mo akong takutin at pagbantaan, Rigor. At bakit, Cosme? Dahil matagal na akong walang kinatatakutan at mas lalong wala akong inaayawang laban. Ano, Rigor? Diyan ka na. Nakuha na namin ang perang pustang naipanalo ng aming ni isang tama o hiwa ng tusok ng tari. Sa aking gis ay wala kaming makita. At kahit siguro isang puting balahibo nito'y walang nabawas. Pero yung abuhin mo nako, naging karumaldumal ang kanyang kinahantungan. Pagbabayaran mo ng buhay mo ang mga pang-iinsulto mo sa akin, Cosme. Tandaan mo yan! Hihintayin ko yan, Rigor. At sana na may dalian mo. At baka ako'y mainip. Tayo na, paring ka. Panalo na tayo. Kaya mag-inuman tayo mamaya. Pagkarating sa ating baryo. At itong abuhing bihag na ito ng ating ugis. At pag-aari ng tarunang si Rigor. Ang ating gagataan at ipupulutan. Nagngingit-ngit sa matinding galit si Mang Rigor. At naging matalim ang kanyang tinging ipinupukol. Sa nooy nakatalikod na't naglalakad ng palayo ng sabungan. Ang magkumparing sinamang Cosme. Paring Cosme, hindi ka ba nakakaramdam ng takot sa mga sinabi mo kay Rigor? Paring Uka, totoong lahat ang mga sinabi ko kanina kay Rigor. Hindi ako kailanman natatakot sa kanya. At anumang oras ay nakahanda akong harapin si Rigor. Pero paring Cosme, si Rigor ay anak ng isang bantog at kinatatakutang mangkukulam sa probinsyang ito. At marami ng biniktima. Pinatay ang kanyang amang mangkukulam. Baka totohanin niya ang banta niya sa iyo. Baka magsumbong siya sa kanyang amang mangkukulam at ipakulam ka. Wala akong pakialam, paring Uka. Kung may lahim ang aswang, maligno o sa demonyo, ang ama ni Rigor o kahit na sino pa siya ang nagumpisa. At sinisiguro ko sa iyo, paring Uka, isa lang sa amin ang mabubuhay at yun ay walang iba kundi ako. At ang kanyang amang isang bantog at kinatatakutang mangkukulam sa probinsyang ito. Pag nakialam siya ay madadamay siya sa magiging karumaldumal na gagawin ko sa kanyang anak. Ang may diin at may paniniguradong sambit ni Mang Cosme sa kanyang kumparing si Mang Uka. Samantalang nagmistulang batang nagsumbong sa kanyang amang mangkukulam. Itong si Mang Rigor na tinalo ng walang kahirap-hirap ng ugis na panabong ni Mang Cosme ang kanyang abuhing inusalan at binughan ng orasyon ng kadiliman ng kanyang ama. Ano? Natalo o may kumontra sa aking ginawang orasyon sa iyong abuhing panabong, Rigor? Opo, Tay. At hindi lang tinalo ng kanyang ugis ang aking abuhin, kundi ay pinagsalitaan pa niya ako ng hindi magagandang salita, Tay. Ipinahiya niya ako sa sabungan ng baryo sa maraming mga tao at hindi raw siya natatakot kahit pa isang bantog na mangkukulam ang aking ama. Ha? Ano? Sinabi niya yun? Sino, Rigor? Sino ang lalaking yun? Anong pangalan niya? Taga saan siya? Nagkakabilang bayan po, Tay. At Cosme po. Cosme po ang kanyang pangalan. Hindi ko po alam kung bakit meron siyang ganoong lakas ng loob na sabihin sa akin yun. Isamantalang ang ibang mga taong nakakakilala sa akin o sa atin, lalo na po sa inyo, mabanggit ko lang ang pangalan niyo sa kanila Kinikilabutan na ang mga ito. Pero si Cosme, Tay, ay wala akong di katiting na takot na makita sa kanyang itsura. Pagsisisihan niya ang kalapastangan ng ginawa niyang ito. Hindi lang ikaw ang kanyang ipinahiyat ni Yurak ang pagkatao, kundi pati ako na isang kinatatakutang mangkukulam ay nagawa niyang pasusin. Hinayupak siya, Rigor. Ngayong mismong oras na ito ay gagawa na ako ng ritual upang turuan ng leksyon ng lalaking yon. Sige po, Tay. Gawin niyo na.
at huwag niyo nang patagalin pa. Pero hindi ko yan magagawa kung may kasama ako sa aking kubo. Rigor anak, umuwi ka na muna sa inyo at babalitaan na lang kita sa mangyayaring kamatayan ng lapastangang yon. Sige po, tay. Ngayong nakaalis na si Rigor, muli akong gagawa ng ritual. Luluhod ako, didipa, at uusal ng mga orasyong dilim harapan ng nakabaliktad na cross na ito. At ang basahang manikang ito ay siyang sisimbolo sa lalaking bibiktimahin ko. Malas mo, Cosme. Mipa ng anak ko ang nilapastangan mo, kaya't sisiguraduhin ko ang iyong magiging kamatayan. At pagkatapos na umusal ng mga orasyong dilim ng matandang mangkukulam na si Tatang Alfonso, ay isinaksak niya ng paulit-ulit sa ulo ng basahang manika ang karayom bilang simbolo ng kanyang pangkukulam sa taong kanyang bibiktimahin. Sisiguraduhin ko ang kamatayan mo. Tuturugin ko ng karayom na ito ang ulo mo. Ano ito? Ba't parang biglang kumirot at sumakit biglang ulo ko? Ang sakit. Paring Cosme, anong nangyayari sa'yo? Dito sa harapan ng mesa ang ating pinag-iinuman. Pare, ayos ka lang ba? Wala, paring ko ka. Pare, pasensya ka na. Mukha atang maaga akong malalasing ngayon. Saka na lang tayo mag-inumang muli. Aalis na ako. Kinakailangan ko munang umuwi. Umalis na siya? Ano kayang nangyari sa taong yun? Nagmamadaling umalis sa puwang kanyang noo. At parang nasasaktan, pinagpapawisan at namumutla. Teka, hindi kaya... Oh, Diyos ko. Hindi kaya tinutuo ni Rigor ang banta niya sa kumpare ko? Hindi kaya ipinakulam ni Rigor sa kanyang ama si paring Cosme? Sa halip na sa kanilang tahanan o sa kanyang pamilya, pumunta si Mang Cosme, ay nagmamadali siyang naglakad takbo papuntang kakahuyan at binaybay ng kanyang nagmamadaling mga paa ang kinaroroonan ng kanyang kubo. Sa aking kubo. Sa bundok. Doon ako pupunta. Mas tumitindi pa ang pagkirot ng aking ulo na parang tinutusok ng matalas na bagay at parang mauubusan na ako ng hininga. Hindi ka makakatakas sa akin, lapastangang sabongero. Titiyakin ko ngayon ang iyong kamatayan. Pahihirapan muna kita bago kita katayin. Ulam. Kinukulam ako. Nasisiguro ko yan dahil naririnig ko ang boses ng matandang mangkukulam. Ayun, malapit na ako sa aking kubo. Kinakailangan kong magmadaling makapasok doon. Pagkarating ni Mang Cosme sa loob ng kanyang kubo, ay nanghihina niyang isinara ang pintuan ng kubo. At doon, Ano ito? Ba't biglang nawala sa aking imahinasyon ang aura ni Cosme? Hindi ko na siya makita at maramdaman. Imposible ito. Matinding konsentrasyon ng aking ginawa kanina at palalakas ng mga orasyon ng aking binigkas. Pero bakit nangyari ito? katapusan mo na, tanda. Ako naman ngayon ang magpapahirap sa'yo hanggang sa unti-unti kang mamamatay. Sino ka? Pakita ka, hinayupa ka. Anong ibig mong sabihin? Sumagot ka. Pagkatapos na pasigaw na sinabi yon ng matandang mangkukulam, ay nakarinig siya ng mga tunog na parang nanggagaling sa grupo ng maraming mga insekto. Hindi. Ano itong nakikita ko? May mga paparating na mga maraming bilang ng mga insekto. Pero ang laki nila silaki ng mga bubuyog. Nakakatakot ang itsura nila. May mga pangil. At parang ako ang sadya ng mga ito. Aatakihin nila ako. Pero hindi ako papadalig sa kanila. Uusal ako ng mga orasyon at gagawa ng pananggalang usok para hindi nila ako atakihin at mailigaw ko sila. Gamit ang kaalamang orasyong dilim, ay nakalikha ng makapal na usok ang matandang mangkukulam upang kanyang linlangin at iligaw ang mga naglalakihang insektong halimaw. Subalit, ano ito? Ang ginawa kong puder, ang usok ay unti-unting nawawala.
Paano nangyari yun? Ba't parang ang bilis na wala ng visa ng aking ginawang poder? Baliwala sa akin ang kapangyarihan ng isang mahinang klaseng mangkukulam. Isang matanda at uugot-ugod ng mangkukulam. Tumanda ka! Hinayop ka, sino ka pa talaga? Huwag kang gawag. Huwag kang magtago sa nino mo. Magpakita ka. Hindi ako kailanman naging duwag. Huwag kang mag-alala. Dahil mamaya-maya ay makikilala mo rin ako. Bago ka, malagutan ng hininga. Sa parang uubusin ng mga alaga kong mga insektong halimaw. Ang iyong mga tugo at lamang loob. At para sa mga alaga kong mga insektong halimaw. Ay ang dugot laman ang matagal na nilang gustong matikman at yun ay magkakaroon ng katuparan sa ngayon. Sino ka ba talaga? Hindi ang mga insektong halimaw. Papalapit na sa akin at kinakagat nila, pinabutas ng iba't ibang pati ng aking katawan. Sige, lantakan niyo't pagpiestahan mga alaga kong mga insektong halimaw. Ang katawan ng mangkukulam na yan, Sino ka ba talaga? Hindi mo ako kilala. Ako ang kahuli-hulihang bibiktimahin mo sana ng kulam. Ako si Cosme, ang isang sabongerong mambabarang. At lahat ng aking mga binaparang ay mga katulad mong mga mangkukulam. Kaya't malas ka, dahil pagkatapos ng mga alaga ko sa iyo'y, ang isusunod nila ay ang iyong anak na si Rigoro. Isa kang mambabarang, Ang mga huling katagang binanggit ng matandang mangkukulam dahil matapos na pagpiestahan ng mga alagang mga insektong halimaw ng mambabarang na si Mang Cosme, ang katawan ng matanday ay ang kanyang itaas na parte naman o ang kanyang ulo ang nilantakan ng mga insektong halimaw at huminto lamang ang mga insektong halimaw na yon nang maging malinis na kalansay na lang ang matandang mangkukulam. Mga alaga kong mga insektong halimaw, isunod niyong katayan ng anak ng mangkukulam na ito, si Rigor. Nagmistulang Panginoong sinusunod ng mga insektong halimaw si Mang Cosme, kung saan ay ang tanging boses lamang nito ang maririnig sa paligid at kung ano ang karumaldumal na sinapit ng ama ni Mang Rigor sa mga insektong halimaw ng makapangyarihang mambabarang na yon ay yun din ang sinapit na karumaldumal na kamatayan ni Mang Rigor. Malas mo, tandang mangkukulam. Kumagat kayo sa aking bitag. Pinlano ko talaga ang lahat mula sa sabungang yon. Sinadya kong asarin ang gunggong mong anak para malantad ka sa akin. Tandang mangkukulam. Matagal na akong naghahanap ng isang mangkukulam para mas lalo pang maragdagan ang aking kapangyarihang dilim. Ang sabi ni Mang Cosme sa kanyang sarili habang makikita siyang nakaluhod at nakadipa sa harapan ng isang rebultong diablo na siyang kanyang sinasambat pinapanginoon bilang isang makapangyarihang mambabarang. Ikaw na nakikinig ngayon sa ating kwentong ito, isa ka rin bang mangkukulam? Wes, habang maaga pa ihinto mo na yan at baka mabiktima ka rin ni Mang Cosmeng mambabarang. Maraming salamat pong muli mga mahal kong mga kamundo sa inyo pong pakikinig sa huling bahagi ng kwentong ito. Sabong, kulam laban sa barang. Maraming salamat po mga kamundo at magandang araw po sa inyong lahat. Ang mga kwentong inyo pong mapapakinggan sa channel na ito ay mga kwentong pangkababalaghang likha lamang ng malawak na imahinasyon ng inyong lingkod. At kung nagkataong mayroong pangyayaring kapareho nito, yun po'y hindi po kinopya, kundi ay nagkataon lang. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Isa na namang kwentong mayroong kinalaman sa mga misteryo at kababalaghan ng mundong ating ginagalawan, ang atin pong mapapakinggan at aabangan sa ating munting channel na ito. Mundo ng misteryo at kababalaghan na ating pamamagatang ang agimat sa sabong. Ang mutya o anting o kalimitang tinatawag ng karamihay agimat ay isang bagay
na tinataglay ng isang tao. Marami sa atin ay naniniwala sa agimat. Ngunit mayroon namang ibang mga tao na ito ay binabaliwala. At para sa kanila hindi totoo ang agimat. Ito raw ay isang paniniwalang walang matibay o konkretong basehan o isang eksplanasyon. Ito isang sinaunang paniniwala ng mga sinaunang mga taong nabubuhay pa noong unang panahon. Ang birtud o amulet sa wikang Ingles ay ang ibig nitong sabihin ay pampaswerte sa isang taong nagtataglay nito. Hindi tinatabla ng bala ng baril o maging ng talim ng itak. At kayang ilayo sa anumang kapahamakan ang sinumang taong nagtataglay ng agimat. At kalimitang nakikita ang mga ito sa mga kalikasan, sa karagatan, mga ordinaryong mga bagay ngunit nagiging kakaiba o nagkakaroon ng bisang pampaswerte kapag ka ito'y nakita ng isang tao sa mga alanganing sitwasyon o sa mga hindi kapani-paniwalang mga pangyayari. At ang iba sa mga mutyang ito ay pinaniniwala ang bigay ng isang kakaibang nilalang. At ang kwentong agimat ang siyang ating bibigyan ng kwento at buhay sa araw na ito. Ang mga sabongerong katulad mo na nakikinig ngayon at katulad ni Mang Faustin, paniguradong isa kayo sa naniniwala sa agimat, lalo na kung ito'y gagamitin mo sa iyong panabong. Si Mang Faustin ay nagmula sa angkan o lahi ng mga sabongero. Dahil sa ang kanyang ama't mga tiyuhin ay nakilalang mga dayuhang mga sabongero. Mahilig dumayo ang mga ito sa angmang lugar o maging probinsyang merong magaganap na sabong. Hindi nila alintana ang init sa biyahe, ang pagod o maging ang magutom. Makadalo lang sa salpukang magaganap, dala ang kani-kanilang mga alagang mga panabong. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay ni minsan hindi sila nagpapabaya sa kanilang pamilya. Bagamat nagsasabong ang mga ito, ngunit ang kanilang prioridad ay ang kani-kanyang mga binuong pamilya. Itay, nasa labas na po sina Kuya Delfin at sila Tio Salvador at meron na po silang dalang mga tig-iisang mga panabong. Ganoon pa anak Faustin? Hala sige anak, dalhin mo na itong ating panabong na nasa loob ng bayong. Ang ating panabong na isang alimbuyugin o isang buyugin. Ang pag-uusap ni Tatang Baldo na ama ni Mang Faustin, kasama nila ang kanyang mga kuya, mga tiyuhin at ang kanyang mismong ama na dadayo sa sabong sa isang sityo kung saan ay usap-usapang ang mga sabongerong sa sityong yon ay mga antingero. Ngunit kakaiba ang mga antingerong ito dahil ginagamit nila hindi sa panggagamot at pagtugis sa mga aswang ang kanilang mga agimat, kundi ginagamit nila yon sa kanilang mga alagang mga panabong. Kuya Baldo, isang malatuba ang aking dalang panabong. Pati sa namang bulik ang dalang panabong ng ating kapatid na si Juan. Ganoon ba Augusto? Sa amin naman ay isang alimbuyugin at ang dalang panabong ng aking dalawang mga anak na sina Aurelio at Bernabe ay bangkas at mayahin. Matataas na uri po tiyong ang ating mga dalang mga panabong. Kaya lang po ay ang mga sabongerong antingero ang ating pong makikita sa sityong yon. Huwag kang mag-alala o mag-alinlangan anak. Para sa ating mga panabong, huwag kang matakot sa kanila. Oo, mga antingerong mga sabongero sila. Pero matataas na klase ang ating mga panabong at may kakayahan ang mga itong pinsalain at gawing bihag ang kanilang mga panabong. Ang merong paniniyak na pagkakasabi ni Tatang Baldo sa kanyang anak na si Mang Faustin. Totoong lahat ang mga sinabi ni Tay Baldo. Faustin, magtiwala tayo sa kakayahan ng ating mga panabong. Sa sabong ay kinakailangang positibong palagi ang ating mga isip. Ang sabi naman ni Mang Bernabe sa kanyang kapatid na si Mang Faustin habang sila'y naglalakad sa daan patungong sityong may magaganap na sabong. Pagkarating nila doon, nakita nila ang maraming bilang ng mga sabongerong katulad nila. May mga hawak na ang mga itong matataas na uring mga panabong. Ganoon pa may, hindi nagpasindak sa kanila si Mang Faustin. Pwesto kaagad sila sa isang bahagi ng labas ng sabungan hanggang sa ilang sandali pa'y merong mga dumating
na iba pang mga dayong mga sabongero na meron ding mga dalang mga panabong. Ang grupo ng mga sabongerong pinamumunuan ni Tatang Gilier, ang pinakang bantog na sabongerong antingero. Iisa lamang ang dala at himas-himas nitong panabong. Ang panabong na kung tawagin ay sinibalang o isang panuksukang panabong. Kuya Baldo, naririto na sila. Oo, Augusto. Sila talaga ang hinihintay ko. Dahil gusto kong ibangga sa panuksukang panabong ni Gilier ang aming alimbuyuging panabong. Pero itay, iniilagang sabongero po yang si Tatang Gilier. Oo, anak Faustin. Sino bang sabongero ang hindi nakakakilala sa kanya? Siya ang sabongerong nagpahiya sa aking amang sabongero o sa iyong lolo. Tinalo na ng kanyang panabong ang panabong nila itay noon nabubuhay pa ang mga ito. Ay nagawa pa nilang ipahiya at pagtawanan ang inyong mga lolo. Kaya sa pagkakataong ito, gusto kong baguhin ang buhay nila sa larong sabong. Sila naman ngayon ang mapapahiya sa sityong ito. Kuya Baldo, wag mo sabihin hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakakalimutan ng mga pangyayaring yon. Oo, kapatid ko Juan. Hanggang sa ngayon, hindi ko makakalimutan si Gilier. Ang mga pang-aalipusta niya sa ating mga magulang. Pero Kuya Baldo, matagal nang nangyari yon, may ilang taon na. Matagal na ngang nangyari yun, Agosto. Pero hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa aking isip ang kanyang masamang ugali. Hindi ko alam kuya na ikaw pala'y may lihim na tinatagong galit sa kanya. Pero papaano mo magagawang ipahiya si Gilier? Papaano matatalo ng ating panabong ang panabong ng isang bantog at iniilagang ang tingerong sabongero? Hindi ko yan masasagot sa ngayon. Pero ang masasabi ko lang at sinisiguro ko sa inyo, mangyayaring lahat ang mga sinabi ko sa iyo kanina. Tatalunin ang aking alimbuyugin ang panuksukang yan at ipapahiya ko si Gilier. Itay, tingnan niyo po. Naglalakad na po papalapit sa atin si Tatang Gilier at mukhang isa sa ating mga panabong ang natipuhan niyang ibangga sa kanyang dalang panuksukan. Ganoon ba anak? Di mas mainam. Dahil parang umaayon sa ating panigang swerte ngayong araw na ito ang may paniniguradong sabi ni Tatang Baldo. At nang nasa kanilang harapan na nga ang grupong pinamumunuan ni Tatang Gilier, ay doy, Mukhang may pupugay ang iyong hawak na limbuyoging panabong sa aking panuksukang ito. Ano kaya kung ating pagharapin sa sabungang ito o ng sityong ito? Ito ang ating mga panabong. walang problema sa bagay na yan, Gilier. Sige, pumapayag ako. At kung papayag kay, bibigyan pa kita ng partida para sa tiyak na ikapapanalo ng iyong panabong. Ano? Totoo ba ang narinig ko sa'yo? Oo, totoong lahat ang mga sinabi ko at hindi ako nagbibiro. Gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanilang narinig ang kanyang dalawang mga kapatid at maging ang mga anak ni Tatang Baldo. Kasama na nga doon si Mang Faustin. Dahil sa hindi nila alam kung saan kumukuha ng malaking tiwala at pag-asa itong si Tatang Baldo. Hindi ko akalaing komedyante ka pala. Pero teka lang, ba't parang pamilyar sa akin ang iyong itsura? Parang minsan na kitang nakita. Oo, ako nga. Ako nga ang kasama ng aking ama't mga tiyuhing minsan mong ipinahaya sa aming mismong sabungan. Ako si Baldo. Pues sinisiguro ko sa iyong ang pagkapahiya ng iyong mga magulang noon ay uulitin ko sa iyo ngayon dahil sa ginawa mong panginsulto upang iinsulto at pagmamalait sa aking kakayahan at sa aking panabong. Tayo na sa loob ng sabungan. Sumunod ka sa akin. Isinama ni Tatang Baldo sa loob ng sabungan ang isa sa kanyang mga anak, si Mang Bernabe, na kuya ni Mang Faustin. At ito ay isang mahusay na magtatari at isa naman sa mga kasama ni Tatang Gilier ang kanyang kinuhang magtatari. Marami sa mga sabongero at mga mamumusta ang nagsasabing dihado o delikado at hindi nag-iisip itong si Tatang Baldo dahil bakit niya naisip na ibangga sa panuksukang panabong
ng iniilagang bantog na sabongerong si Tatang Gilyar ang kanyang alimbuyuging panabong. Kung kaya't marami sa mga sabongero at mamumustang na sa paligid ng sabungan ang higit na nagtiwala at pumusta sa panabong ni Tatang Gilyar. At kung meron mang pumusta sa panabong na alimbuyugin nila Tatang Baldo, ay mangilan-ngilan lamang ang mga ito. At sila'y mga sabongerong kababaryo nila Tatang Baldo na dumalo sa sityong yon. Ganoon pa may, sa kabila ng lahat ng yon, ay tuloy pa rin ang bakbakan ng dalawang mga panabong. At ni hindi man lang mababanaag sa itsura ni Tatang Baldo ang takot sa kanyang kaharap na isang bantog na sabongerong antingero. At nang pareho ng makargahan ng mga tari ang dalawang mga panabong at gumanti ng mga pagtuka sa isa't isa ang mga ito'y, magkasabay na nga nila itong ibinabat, binitawan sa sahig ng sabungan. Bagay na naglikha ng ingay sa paligid ng sabungan na unang tumalon at lumipad pa palapit sa nakapusturang alimbuyuging panabong. Ang panuksukan o sinipalang, walang awang pinayo ng sinipalang ang alimbuyugin. Sa lakas ng mga pagpalo nito sa kanyang katunggaling panabong, ay nagawa niya itong pilayan. Pilay na tuguan na ang kanang pa ng alimbuyuging panabong. Matapos nitong bumalandra sa harang ng sabungan, napangisi na noon ang panig nila Tatang Gilyar. Pinapakasan naman ng panlulumo ang itsura nila Mang Faustin at ang kanyang nakakatandang mga kapatid at maging ang mga kapatid ng kanyang ama. Ngunit panatag pa rin kung titingnan si Tatang Baldo. Si kalawang pagkakataoy, muling bumuelo at lumipad papalapit sa nooy ng hihin at pilay ng alimbuyuging panabong. Ang nasabing panuksukang panabong o isang senibalang. Pinagsawaan itong paluin ng alimbuyugin at inisip ng ibang mga taong nasa paligid ng sabungan na isang himala na lang kung mananalo pa ang panabong ni Tatang Baldo sa panabong ni Tatang Gilyar. Ngunit nabigla ang lahat nang mabigyan ng pagkakataong makaganti ng pagpalo sa katawan ng panuksukan ang alimbuyuging panabong. Dahil sa isang pagpitik lang nito ng kanyang paang may nakakabit na tari, ay otomatikong nangisay-ngisay ang panuksukang panabong ni Tatang Gilyar hanggang sa ito'y tuluyang maging isa ng bihag. Hindi, imposible ito. Paano nga? Huwag ka nang magtaka o magulat pa, Gilyar, dahil di ba't sinabi ko sa iyong papatayin lang ng panabong ko yang panuksukan mo. Nagkatotoo yun at napahiya ka pa sa sabungang ito. Gusto ko pa sanang pagsalitaan ka ng kung ano-anong mga pangiinsulto na katulad ng ginawa mo sa aking ama't mga tiyuhin. Pero nagbago ng isip ko. Hindi ko yun gagawin dahil magkaiba tayo. Hindi lamang sa panlabas na anyo o pagkatao, kundi ay magkaiba tayo sa pag-uugali. Anong ibig mong sabihin, Baldo? Marunong akong rumespeto ng aking kapwa, matanda man sa akin o kaidaran ko lang. At pagkatapos na makuha nila Tatang Baldo ang bihag na panuksukan at mga perang pustang naipanalo ng kanilang panabong, ay nagpasya na itong sina Tatang Baldo na iwan na ang sabungang yon. Matinding kahihiyan ang nararamdaman nila Tatang Gilyar at ng kanyang mga kasama. Hindi nito lubos maisip na natalo lang ng panabong ng isang ordinaryong magsasabong ang panabong ng katulad niyang isang bantog kinatatakutan at antingerong sabongero. Samantalang sa daan, sa bundok, habang sila Tatang Baldo ay naglalakad na pabalik sa kanilang baryoy. Kuya Baldo, mabutit hindi mo ginawa yung ginawa't sinabi ni Gilyar noon sa ating ama't mga tiyuhin. Oo, Agosto, tama ka. Pero ang mga sinabi ko sa kanyang mga katotohanan kanina, na hindi niya ako katulad, ay alam kong para ko na siyang sinampal sa kanyang tigmagkabilang pisngi. Pero Kuya Baldo, paano pala nangyari yun? Paanong nakontra mo ang bisa ng mutya o agimat sa sabong ni Gilyar? Ang totoo niyan, Agosto, matagal kong hinintay ang gantong mga pagkakataon. Hagimat lang din sa sabong ang makakakontra sa isang sabongerong may agimat. Kuya, huwag mong sabihin. Oo, meron akong taglay na agimat. Matagal kong pinangarap na magkaroon ng agimat o isang mutya
Hindi lamang para gamitin sa sabong kundi higit sa lahat ay magagamit kong pamproteksyon para sa mga disgrasya. Hindi lamang para sa akin kundi para na rin sa inyo o sa aking pamilya. Ang agimat na minsang ipinagkaloob sa akin ng ating inang kalikasan, ang mutyang dahon ng ulat. Mutyang dahon ng ulat? Hindi ba't matalas na dahon yan at nakakahiwa ng balat? Oo, Juan. Yun ang mutyang nasa akin at isa yun sa pinakang malakas at mabisang agimat na maaaring gamitin sa sabong. Kaya naman ay sa isang pagpalo lang ng kargadang tari nitong ating alimbuyugin ay tudas kaagad ang panuksukan ni Gilier. Bakit po, Itay? Nagdala pa tayo ng ibang mga panabong. Iisang panabong lang pala ang gusto niyong ibangga. Anak Faustin, ang dahilan ay upang malayang makapili si Gilier kung alin sa ating mga panabong ang gusto niyang makabangga. Kanyang panuksukang yan nagpatuloy sa pagdayo ng sabong kung saang lugar at probinsya sina Tatang Baldo, at magmula rin mismo ng araw na yon ay walang palya ang panalo ng kanilang panabong, lalo na't palaging si Tatang Baldo ang nagbibitaw sa gitnang bahagi ng kanilang mga panabong. At katulad ni Tatang Gilier, nakilala at naging bantog na sabongero sina Tatang Baldo, ganoon pa may pinananatili nila ang kanilang pagiging mabuting tao, lalo na ang pagmamahal sa kani-kanyang pamilya, hanggang sa hindi maglaoy na mayapa na dahil sa katandaan ito si Tatang Baldo at ang kanyang iniingatang maliit na buto na naging sintigas na ng bato na kanyang nakitang nakakapit sa ugat ng damong kong tawagin ay ulat na siyang kanyang ginawang agimat sa sabong ay kanyang ipinagkatiwala sa kanyang anak na si Mang Faustin. Maraming salamat po sa inyo mga mahal naming kaibigan. Sana po'y nagustuhan nyo ang ating kwentong ito na ating pinamagatang ang agimat sa sabong. Dito lamang sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang ating bagong kwento na ating pinamagatang Mga Rebelde at Mga Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Oh, mabutit dumating ka na dito sa ating opisina, Teniente Guerrero. Yes, sir. Dahil natanggap ko na po ang sulat na iyong ipinadala sa akin. Ganoon ba, Teniente? Kaya kita sinulatan dahil ikaw at ang iyong mga tauhan ang napili kong ipadala sa Mindanao. Kritikal na ang mga sundalong naroroon ngayon at malamang marami na sa kanilang binawian na ng buhay. Teniente Guerrero, ihanda mo ang sarili mo at mga tauhan mo. Dahil bukas mismo ay kinakailangan nyo ng bumiyahe patungong bundok ng Mindanao upang kahit papaano'y mabawas-bawasan ang mga teroristang mga rebelde kung saan ay ang iba sa kanila ay mga bandido, mga pugante o mga takas sa kulungang mga kriminal. Yes, sir. Sa ngalan ng tungkulin ko ayan po ang aming gagawin. Nakahanda po kaming mamatay at pumatay ng mga rebelde kung sakaling hindi sila kayang makuha sa maayos na pakiusap. God, Teniente Guerrero, inaasahan ko nang iyan ang isasagot mo sa akin at alam kong magtatagumpay kayo sa misyong ito. Sige na, nakahanda na ang mga sasakyan niyong mga chopper upang dalhin kayo sa tamang lokasyon ng lugar ng Mindanao. Yes, sir. Isang batalyon ng mga armadong mga sundalong pinamumunuan ng magiting at may prinsipyong si Teniente Silvestre Guerrero ang nooy makikita ng lula na ng mga chopper at sila'y dinala ng mga piloto sa eksaktong lokasyon sa bundok na sakop ng probinsya ng Mindanao. Pagkalapag nila sa bundok, ay iniwan kaagad sila ng kanilang sinasakyang chopper. Teniente Guerrero, ano mang mangyayaring aberya sa inyong misyon? Iradyo nyo kaagad sa ating himpilan ang sabi ng piloto ng isang chopper
kay Teniente Guerrero at pagkatapos noon, lumayo na ang mga ito. Sa himpapawid, binreping muna ni Teniente Guerrero ang lahat ng kanyang mga tauhan kung ano ang kanilang unang hakbang na gagawin bago sila aatake sa mga hahanapin pa lang nilang grupo ng mga rebelde. Ikaw, Sargento Ballesteros, panatilihin mong maayos ang ating radyo. Obligasyon mo yan bilang isang sundalong radyoman nang sa ganoon, anytime na may aberya sa ating misyong ito, ay makakatawag kagad tayo ng backup para tayo i-rescue. Yes, sir. Tandaan nyo, iwasan yung maglikha ng ingay at hanggat maaari, pilitin natin silang mahuli ng buhay. Walang mauunang magpapaputok sa mga rebeldeng yun. At kung sino man sa inyo ang maunang makakita sa kanila, i-radyo nyo kagad sa akin. It's that clear. Sumang-ayon namang lahat ng mga sundalong nasasakupan ni Teniente Guerrero sa kanya. Good. Sige na. Ngayong pare-pareho ng may mga pahid na uling ang ating mga itsura, ay magsikalat na tayo sa gubat na ito. Ating hahatiin sa dalawang grupo ang ating grupo. Ikaw, Sargento Valdemar. Yes, sir. Ikaw ang magiging leadman sa inyong grupo. Tandaan nyo, sa oras na mayroong manlaban sa inyo ng mga rebelde, itimbre nyo kaagad sa amin. Yes, sir. Sige na, doon kayo sa kaliwang bahagi ng gubat na ito. Magsimula, paitaas patungo kasulok-sulukan ng gubat na ito. At kami ng aking grupo ay dito sa parteng kanan. Sa unang hakbang ng kanilang ginaway, makikita silang maingat sa bawat paghakbang sa mga lupa. Iniiwasan nilang makalikha ng ingay na maaaring maramdaman ng mga kalabang mga rebelde. Ang iba sa kanila ay gumagapang na parang bayawak, ngunit matalas ang kanilang pakiramdam sa paligid. Sargento Valdemar, status ng inyong area. Negative po, Teniente Guerrero. Tuloy lang sa pagmamatyag at palaging mag-iingat at maging alisto. Teniente, marami kaming nakikitang mga naaagnas ng mga bangkay ng ating mga katropa dito sa aming area. Ganoon ba, Sargento? Oh shit, kawawa naman sila. Kawawa naman ang ating mga naunang mga trupang napasabak sa misyong ito. Sir, ang mga naaagnas na bangkay ng ating mga katropa ay pari-parihong mga nawawala ang kanilang mga lamang loob. Ha? Ano, Sargento? Yes, sir. Wakwak na ang mga tiyan ng mga ito na parang presahang binuksan at bali na ang kanilang mga leeg. Kung ganoon, Sargento, mas lalo pa nating pag-ibayuhin ang pag-iingat. Dahil sa tingin ko brutal kung pumatay ang mga rebeldeng ating hinahanting. Yes, sir. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawang grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Guerrero at Sargento Valdemar hanggang sa hindi inaasahay. Teniente, oh, bakit Sargento Stanislao? Sir, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ang mga ito. Diyos ko. Mga putol na iba't ibang parte ng katawan ng tao. Mga putol na ulo, paa at mga kamay. Sa tingin ko po, sir, hindi galing sa ating mga katrupa ang mga ito. Tama ka riyan, Sargento. Dahil ang mga kamay nila ay merong mga tatak na 666. Di ba't sumisimbolo ang tatlong mga numerong ito sa demonyo? Walang mga gantong tatak ang mga naunang mga sundalong pumarito, mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Oliveros. At pagkatapos na sabihin yun ni Teniente Guerrero sa kanyang mga nasasakupang mga sundalo, ay tumawag sa kanyang radyo si Sargento Valdemar. Teniente, positive, may nakikita kaming mga kubo. Meron kaming nakikita ang mga kubo sa ibaba ng bundok. May mga tao, Teniente, at mga armado ang mga ito. Hintayin nyo kami riyan, Sargento. Huwag na huwag kayong magpapahalata sa kanila dahil delikado. Bakit po, sir? Iba ang kutob ko sa misyong ito. Parang may mali. Hindi po kita maintindihan, Teniente. Basta, pagkarating namin dyan, sasabihin ko sa iyo ang lahat. At nang makarating sina Teniente sa kinapipistuhan nila Sargento Valdemar, kung saan ay makikita ang mga itong nasa mataas na parte ng lugar na yon. At sa iba pang bahagi, ay nalantad sa kanila ang maraming mga rebeldeng hihigit pa sa kanila ang bilang ng mga ito. At mga armado rin ang mga ito. Teniente, ano pong plano natin ngayon? Ano pong sunod na hakbang ang ating gagawin?
At saka, ano po yung sinasabi niyo kaninang parang may mali sa misyon nating ito? Sargento Baldemar, matagal na akong naging leader ng ating grupo. Bilang isang CEO at tenyente ay marami na tayong misyong na ipagtagumpay. Pero sa misyong ito ay ano po tenyente, parang hindi ang mga rebuilding yan na ating nakikita sa ibaba ang ating mga kalaban. Ano, tenyente? Oo, Sargento. Dahil katulad nyo, may nakita rin kaming mga putol-putol na mga parte ng katawan. Katawan ng mga tao. Pero hindi sila mga trupang mga sundalo kundi mga rebelde. Teka lang, meron ba kayong napapansin sa mga bangkay ng ating mga katrupang mga sundalo? Meron po, tenyente. Numerong sumisimbolo kay Satanas. Nakatatak yun sa bawat noo ng ating mga katrupang mga sundalo na medyo naaagnas na ang bangkay nila. Pero malinaw pa rin ang tatak sa kanilang noo. Ang mga numerong yun, Sargento, yun din ang mga numerong nakita namin sa mga putol na kamay ng mga rebelde. Tenyente, kung ganoon po ay, oo Sargento, malakas ang kutob kong hindi ang mga rebelde ang kalaban natin. Sa ngayon, hindi tayo ang kalaban ng mga rebelde yan. Tingnan mo sila, Sargento. Tingnan mo, abala silang lahat sa pagpapatulis ng mga kawayan na parang, hindi. Alam kong katulad kita, Sargento Baldemar. Pareho tayong lumaki sa probinsya. Sa probinsyang punong-puno ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Hindi mga tao ang may kagagawan sa pagkabali ng leeg ng ating mga naunang trupang mga sundalong pumarito. Hindi mga rebelde ang nagwakwak ng kanilang mga tiyan at kumuha ng kanilang mga lamang loob. At hindi sila ang may gawa ng mga nakita naming mga putol-putol na parte ng mga katawan ng mga tao. At hindi sila ang nagtatak ng mga numero ng diablo, kundi ang demonyo. Yung mga kampo ng mga demonyo, Sargento. At ang mga bagakay na yan, o mga pinatulis nilang mga dulo ng kawayan, iyan ang sa tingin ko'y gagamitin nilang pamuksa sa mga kampo ng dilim. Naniniwala po ako sa inyo, tenyente. Dahil minsan na ako nakakita at nakasagupa ng aswang noon sa aming probinsya. Pero wala pa tayong malinaw at pulitong katibayan na totoong mga kampo ng demonyo ang may gawa noon sa mga rebelde at mga trupa nating mga sundalong pumarito at pinamumunuan ni Teniente Oliveros. Meron, Sargento. Ito, tingnan mo ito. Teniente, meron kang kinuhang maliit na botelya sa loob ng iyong camouflage na pantalon. Oo, tama ka riyan, Sargento. At ang botelyang ito ay naglalaman ng lana na ipinamana pa sa akin ng aking lulong manggagamot. Magagamit ko raw ito bilang isang sundalo nang makita namin ang mga putol-putol na parte ng katawan ng mga rebelde. Kanina ay uminit itong botelya. Isa lang ang ibig sabihin nito, Sargento. May mga kampo ng dilim sa ating misyon na maaaring umatake sa atin. At upang mas matiyak nating totoo ang kutob ko tamang-tama, mag-aalas 5 na ng hapon. Bilang tenyente ng grupong ito, samahan niyo akong bumaba sa mga rebelde. Kakausapin ko sila ng seryoso para sa kaligtasan nating lahat, sundalo man o rebelde, sa kuko at pangil ng mga kampo ng dilim. At dahil sa iginagalang at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga tauhang mga sundalo, itong si Teniente Guerrero, kung kaya't sama-sama silang lahat na bumaba sa patag upang kausapin ang pinuno ng mga rebelde. Wala namang nangyaring tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Sa halip ay, ako si Carlito, ang pinuno ng mga rebeldeng narito. At kayo, mga sundalo, hindi ba? Alam nyo, wala kaming panahon sa inyo sa ngayon. Dahil ang aming grupo ay abala, nakikita nyo naman. At saka hindi kami lumalaban sa mga katulad nyo. Sa halip ay iniiwasan naming mangyari yon. Dahil gusto namin ng matiwasay na pamumuhay na. Carlito, ako po si Teniente Silvestre Guerrero. At kaya po kami nakipag-usap sa inyo dahil po sa mga katanungang gumugulo sa aming isip. Carlito, may nakita kaming mga bangkay ng aming mga kasamang mga naunang sundalo. Bali ang mga leeg at wakwak na ang kanilang mga dibdib. Paibaba sa tiyan at nawawala ang kanilang mga lamang loob. At may mga nakita rin kaming mga putol-putol na parte ng mga tao o
po ng katawan ng mga tao at nasisiguro po namin yun po ay mga kasamahan ninyo. Tenyente, kayong lahat na mga sundalo habang maliwanag pa ang paligid, iwan nyo na ang lugar na ito at bumalik na kayo sa inyong pinagmulan. Kalito, hindi maaari yan. Kung mahal nyo pa ang mga buhay nyo at mga iniwang pamilya nyo, hanggat maaga pa, hanggat wala pa sila, umalis na kayo rito. Kalito, hindi malaga sa amin ang aming mga buhay. Pero kung sa ikatatahimik naman ang lugar na ito at ng mga kaluluwa ng mga biktima ng mga aswang, ay nakahanda kaming lahat na isugal ang aming mga buhay. Dahil sa iyo ng aming sinumpa ang mga tungkulin sa bayan. Ha? Totoo ang mga sinabi mo, Tenyente. Mga aswang ang pumatay at may gawa sa kanila. May 1 linggo na ang nakalipas. Mga aswang, 1 tribo na ang kanilang kinikilalang Panginoon. At hari ay si Satanas. Ang mga nauna niyong katrupa, mga sundalong naparito, na kami ang pakay nila. Inakala nilang masama kaming mga rebelde. Pero nauna silang piniktima ng mga aswang-aswang. Mga katutubong nagpapalitan nyo sa tuwing sasapit na ang gabi at bilog na ang buwan at nagkukulay dugo na ang mga ulap. Kinulungan namin silang iligtas sa mga aswang-aswang pero nabigo kami at ilan pa sa aming mga kasamahan ang napahamak. Kalito, hindi kami aalis dito sa inyong kampo. At kung kinakailangang magsanib puwersa tayong mga rebelde at mga sundalo ay gagawin natin. Mapuksa lang ang mga kampo ng mga demonyo. Sangayon kami riyan. Mamayang gabi sausaw natin ang mga bunganga o mga dulo ng ating mga baril sa putik na nasa tubugan ng kalabaw upang tumalab sa katawan ng mga aswang ang ating mga bala. At kung sakaling magipit tayo sa kanila, gamitin natin ang talim ng ating mga itak at mga pinatulis na mga kawayang ito para ibaon sa kanilang katawan. Kalito, wala pa po ba kayong napapatay ni isa man sa mga aswang na yon? Meron na, Sarhento. Pero kinukuha o kanilang dinadala ang mga ito at parang hindi sila nababawasan kahit pa'y nakikita namin ang iba sa kanila ay nag-aagaw buhay na. Yan ang ating pipigilan, Kalito. Malakas ang kutob kung kaya nila pinipilit na kunin o dalhin pabalik sa kanilang kuta ang mga sugatang mga asong mga aswang. Dahil napapagaling nila ang mga ito at tuluyang naibabalik ang kanilang mga lakas, kaya't parang hindi sila nababawasan. Tama ka riyan, Tenyente. Kaya't naisip kong sa oras na merong nasugatan at nag-aagaw buhay na asong mga aswang ay kinakailangang tagpasin na kaagad ang kanyang leeg upang hiwalayin ang kanyang ulo sa kanyang katawan upang hindi na muling mabuhay. Tama ka riyan, Kalito. Yan po ang ating gagawin. Ama, Tenyente, isa sa mga asong aswang ang namumuno sa kanila, si Gimbo, ang pinuno ng mga katutubong mga asong aswang na sumasamba kay Satanas. Malakas si Gimbo, may kakaiba siyang lakas at siya ang nagtatatak sa ng mga numero ng demonyo sa bawat nabiktima nila. Parang nahuhulaan ko na po ang ibig niyong sabihin, Kalito. Gusto niyo bang siya ang ating unahing patayin para madali nating mapuksa ang kanyang mga tagasunod? Oo, Tenyente. Yun ang nga ang ibig kong sabihin. At matalino ka, Tenyente. Nahulaan mo kagad ang ibig kong mangyari. Unahan na lang po tayo, Kalito. Kung sino man po sa atin ang makakita sa kanya sa oras ng labanan, ay siya na ang may karapatang tudasin at putulin ang kanyang ulo. Madali lang siyang makikilala, Sarhento Baldemar. Dahil sa isa siyang tao, isang matandang katutubo, ngunit nagtataglay ng matutulis na kuko, pangil, at mga matang nagbabaga. May hawak itong bakal kung saan ay ang dulo noy nagbabaga at yun ang kanyang itinatatak sa mga nabiktima nila. May tanong lamang po ako sa inyo, Kalito. Hindi niyo po ba sinubukang atakihin sila ng umaga sa kanilang tribo? Mahina sila pag-araw, hindi po ba? At madali lamang natin silang mapapatay. Naisip na namin yan at ginawa na namin yan noon, Sarhento. Pero sa hindi namin malamang dahilan, ay parang protektado sila ng kapangyarihan ng demonyong sinasamba nila pag umaga. Bakit po, Kalito?
Armado naming pinuntahan ang kanilang tribo. Ngunit wala kaming nakitang ni isang kubo roon, kundi mga naglalaki ang mga punong kahoy. Meron akong katanungan, Kalito. Ano yon, Tenyente? Paano ito nagsimula? Paano naging kampo ng dilim ang mga katutubong yon? Paano nila nasikmurang isanla sa isang mapaglinlang na satanas ang kanilang mga kaluluwa? Mga kamundo, meron kayang ibubuga ang pinagsama-samang lakas ng mga rebelding pinamumunuan ni Kalito at ng grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Guerrero laban sa mga katutubong mga asong aswang na walang pakundangang naghahasik ng lagim. Abangan niyo po mga kamundo ang ikalawa at huling bahagi ng ating magandang kwentong ito dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalagan. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat. Magandang araw po muli, mga mahal kong kamundo. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang ikalawang bahagi at huling yugto ng ating kwentong ating pinamagatang Mga Rebelde at Sundalo, Sinalakay ng mga Aswang. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Ang totoo niyan, matagal na naming balak na hinto ang pagiging mga rebelde dahil naisip naming wala kaming kalaban-laban sa mga katulad niyong mga alagad ng mga gobyerno. Kulang kami sa mga armas, subalit may mga ekstrangherong dumayo rito sa aming lugar. Mga walang puso, masasama sila, walang awa nilang pinatay ang mga kababaihan matapos nilang pinagsamantalahan ng mga ito. Sandali lamang, Kalito. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga ekstrangherong masasamang tinutukoy mo ay ang mga puganting mga kriminal? Oo, Tenyente. Sila nga. Kung ganoon, nasaan na sila? Isa pa sila sa pinakang rason kung bakit kami naririto sa inyong lugar, Kalito. Wala na sila, Sarhento. Katulad ng mga katrupan niyong naparitong nauna, ay nauna silang biniktima ng mga kampo ng dilim na mga asong mga aswang na pinamumunuan ng mga katutubong isinanla sa dyablo ang kanilang mga kaluluwa. Wala silang pinipili, mapasundalo o katulad namin, basta't sila'y inatake ng matinding gutom sa tuwing sasapit na ang gabi. At ang dahilan kung bakit naging mga kampo ng dilim ang mga katutubong mga aswang na yun, dahil lamang sa sakit ni Gimbo, sakit na wala ng lunas. Ano? Papaanong dahil lamang sa sakit ay nagawa nilang isanla sa dyablo ang kanilang mga kaluluwa? Katulad ng sinabi ko, Sarhento, wala ng lunas ang naging sakit ng kanilang pinunong si Gimbo. Tumawag sila at sumamba sa kanilang kinikilalang Diyos, pero hindi nagkaroon ng himalang gumaling ang malubhang sakit ng nooy matanda ng si Gimbo. Bukod pa sa hindi napagaling ng kanilang Diyos si Gimbo, ay napeste pa ang lahat ng kanilang mga pananim o mga pinagkukunan ng mga pagkain. Nagkaroon din ng sakit ang ibang mga katutubo, mga bata at matatanda na parang piniste ang kanilang lahi hanggang sa hindi maglaoy. Napilitan ang magpasya ang anak na panganay ni Gimbo. Hinipon niya ang lahat ng mga katutubo at sinabi nito sa kanilang lahat na talikuran na ang bingi at walang kwentang Panginoong sinasamba nila at iaalay nilang lahat ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. Upang gumaling ang lahat ng mga may sakit, isa na nga doon ay ang kanyang amang si Gimbo. At upang mawala na ang peste sa kanilang mga kabuhayan, winasak nila ang mga rebulto sa altar at pinalitan ng rebulto ng demonyo at iyon ang kanilang sinasamba. Hanggang sa ngayon, nagkatotoo ang mga sinabi ng anak ni Gimbo na wala ang mga sakit ng kanyang mga kalahi, maging sa kanyang ama, at bumata't lumakas pa ang kanyang ama, maging ang kanilang mga kabuhayan ay mas lalo pang namung at bumalik ng higit pa kaysa sa dati dahil sa iyon ang ipinangako sa kanila ng demonyo
Ngunit alam naman nating lahat na tuso ang dyablo. Hindi ito papayag na walang kapalit ang lahat ng yon. Pinalakas sila nito at pinalis lahat ng kanilang mga karamdaman, kapalit ng kanilang kaluluwa at pagiging mga asong aswang. At upang manatili silang malakas at bata ay kinakailangan nilang magsabog ng lagim. Sa paraang papatay sila at kakain ng mga lamang loob ng mga tao bilang mga aswang. Yan pala, Kalito, ang dahilan kung bakit sila naging mga aswang o mga kampo ng dilim. Oo, Sarhento, napakababaw ng kanilang dahilan at hindi nila totoong sinampalatayanan ng kanilang Diyos at nagawa pa nila itong talikuran. Tama ka riyan, Tenyente, at iyon ang dapat nating gawin sa ngayon. Sa pinagsamang lakas ng ating grupo, mga rebelde at mga sundalo ay pupuksain natin ngayong gabi ang mga asong mga aswang na yon. Pagkatapos na sabihin yon ni Kalito sa kanilang dalaway, lumapit na ang regyoman ng mga sundalo sa kanilang tatlo at nagwikang, Tenyente, tatawag pa ako ng backup sa ating impilan. "Hindi na, Sarento. Dahil paniguradong hindi tayo paniniwalaan ng mga yon na mga aswang ang ating pupuksain ngayong gabi at hindi mga rebelde." Nagsalita naman kaagad itong si Sargento Baldemar at sinabi nitong, "Tama si Tenyente, at maaaring pagtawanan pa tayo ng ating mga kapwa mga sundalo at sasabihing baka tayo ay nagbibiro." At pagkatapos noy, isa-isa nilang inilubog ng mga sundalo at mga rebelde ang dulo ng kanilang mga baril sa putik na nasa tubugan ng kalabaw, at meron din silang mga tig-iisang mga matutulis na mga bagakay o mga kawayang gagamiting pamuksa sa mga kampo ng dilim. Matahimik ang paligid ng kampo ng mga rebelde, kung saan ay nasa loob noon ang dalawang mga grupo at pare-pareho silang mga nakahanda na anumang oras na aatake ang mga asong mga aswang. Bilog na bilog ang buwan at nagmistulang kulay dugo kung titingnan ang mga ulap sa kalangitan. Subalit ang matahimik na gabi ng mga oras na yon ay napalitan ng mga sunod-sunod na mga yabag, mabibilis na mga yabag sa paligid ng kampo na parang nagmumula sa mga tumatakbong maraming bilang na mga asong mga agresibo at ang biglaang pag-alulong ng mga aso. "Magsipaganda kayo, Tenyente. Nasa labas na sila." Ang pabulong na pagkakasabi ni Kalito hindi lang sa mga sundalo kundi maging sa kanilang lahat na mga rebelde. Mabibilis sila, Tenyente, at parang napakarami nila. "Tama ka riyan, Sargento. Pero tatagan mo ang loob mo. Sa oras na buksan ko na ang pintuan, ay lalabas ako ng kampong ito. At kagaya ng ating napag-usapan, lahat tayo lalabas ng kampong ito upang harapin silang lahat." "Teka lamang, Tenyente. Bakit, Kalito? Ako na ang mauunang lalabas ng kampo." Tatanggi pa sana si Tenyente Guerrero, ngunit nagpilit itong si Kalito. Tumayo ito't sinipaan ang pintuan ng kampo at kaagad-agad siyang lumabas. Ipinaputok niya sa madilim na bahagi ng paligid ng kampo, sa labas mismo ng kampo, kung saan niya nakikita ang mga di mabilang na mga matang nagbabaga. Ang kanyang mahabang armas, kasunod noy, sumunod kagad sa kanya sina Tenyente at ang mga sundalo't mga rebelde. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging pinaghalong ingay sa labas ng kampo o sa mismong lugar na yon. Ingay na nagmumula sa mga putok ng mga baril at mga ingay galing sa mga tinamaan ng mga balang mga asong katutubong mga aswang. Nangingisay-ngisay ang mga ito sa lupa matapos tamaan ng mga bala at tinatagpas kaagad ng mga sundalo't rebelde ang ulo ng mga ito. Ngunit hindi nagpapadaig ang mga kampo ng dilim dahil marami rin sa mga sundalo't mga rebelde ang napapatay ng mga kampo ng dilim at nasasakmal ng mga ito. Mabibilis ang mga ito o ang mga kampo ng dilim, subalit mas mabilis na bumabaon sa iba't ibang parte ng kanilang katawan ang mga bala ng mga baril, dahilan upang manghina ang mga ito pag hindi tusok ng bugakay o ng pinatulis na kawayan, at mga bala ng mga baril ang tumatama sa katawan ng mga aswang na yon ay ang talim ng mga itak ang kumikitil sa kanilang mga buhay. Hindi maaari ito.
Paano tinatabla ng mga bala ng mga baril galing sa mga rebelde at sundalo ang katawan ng aking mga nasasakupang mga aswang? Paano? Paano napaghandaan nila na kontra ang bisa ng mutyang sakunat ng katulad naming mga aswang? Hindi. Napaghandaan nila ang aming pagsalakay ng mga rebelde at mga sundalo. Kakaunti na lang ang bilang ng aking mga kasama. Delikado. Kailangan ko nang umatras. Lilisanin ko na ang lugar na ito. Ang sabi ng pinuno ng mga katutubong mga aswang na si Gimbo. Hindi ka makakatakas, Kimbo. Dahil ito na ang nakataktang gabi ng inyong katapusan. Ang katapusan ng mga katulad ng mga kampo ng dilim. Ikaw, Kalito. Hindi mo ako mapipigilan. Tatakbo ako at iiwan ko na ang lugar na ito. Papuputukan kita, animal kang aswang. Pumalingaw-ngaw ang putok ng baril galing kay Kalito. Balibalay ang bilis ng bala mo, Kalito, sa bilis ko, ha. Hindi ko siya tinamaan ng bala dahil bigla na lang siyang naglaho sa aking paningin. Nasaan na siya? Nagkubli ang pinuno ng mga aswang sa likuran ng malaking puno at kanya na sanang tinangkang iwan ang lugar na yon. Ngunit, May bumawang pinatulis na kawayan sa aking dibdib at bumaw nito sa aking likuran na naging dahilan ng pagkatuhog ng aking puso. Nanghihina ako sa matinding kirot at kati ng kawayan. bago tuluyang nalagutan ng hininga, ang pinuno ng mga aswang ay kanyang nakita at narinig ang nasa kanyang harapang nagsasalitang si Teniente Silvestre Guerrero. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon ay maiiwasan o matatakasan ng mga katulad niyong mga kampo ng dilim ang inyong kamatayan. Animal ka! Pagkain ka lang para sa akin. Napatay niyo man kami pero marami pang mga kampo ng dilim, mga aswang ang papalit sa amin at isisilang ng aming Panginoong si Lucifero. Hangal kayo! Hangal kayo mga aswang! Tinagtad ni Teniente Guerrero ng mga bala ng kanyang baril ang buong katawan ng pinuno ng mga aswang, ang matandang katutubong si Gimbo. Maraming mga bangkay ang kumalat sa paligid, mga pinaghalo-halong mga bangkay ng mga aswang, mga rebelde at mga sundalo. Ngunit minsan pang napatunayan ng pangyayaring ito na kailan may hindi ganap na magtatagumpay ang masama sa mabuti at hindi kailanman maghahari ang kadiliman sa mundo. Ano pong plano niyo ngayon, Kalito? Kayo, ng mga kasamahan niyo. Teniente, katulad ng mga sinabi ko noon, hindi na kami magiging mga rebelde dahil nanaisin na naming mamuhay sa lugar na ito ng normal. Bilang mga sibilyan, kapiling ang aming mga pamilya, mga asawa at mga anak. Ika lamang po, Kalito. Ba't hindi namin nakita rito ang inyong binabanggit na mga pamilya? Inilayo namin sila rito, Sargento, at nagpaiwan kaming mga kalalakihan para labanan ng mga aswang. At Teniente, Sargento, maraming salamat sa inyong ginawang pagtulong sa amin. Hindi namin makakayang talunin ang mga aswang kung hindi sa inyong malaking tulong. Maraming salamat din sa inyo, Kalito. Pinatunayan lamang ng pangyayaring ito na maaari pang ang magkasundo at maging mapayapa ang ating bansa kung lahat ng mga rebelde ay katulad ninyo o ng inyong grupo. Tama ka riyan, Teniente. Salamat muli sa inyo. Mga mahal naming kamundo, dito po nagtatapos ang ikalawang bahagi at huling kasaysayan ng ating kwentong ating pinamagatang Mga Rebelde at Mga Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Maraming salamat pong muli sa inyo pong ginawang pakikinig, pag-like at pag-subscribe sa ating channel na ito. Hanggang sa muli po, magandang araw o gabi po sa inyong lahat.